Sabi nila ang pagpapakasal sa malayo ay parang isang sugal. 78% ang natatalo sa sugal. Lin Yanxiao, ang pamilya mo ay nalugi na. Wala ka na silbi, tapos nagpapakita pa ng kawawang mukha. Kanino mo ipinapakita yan? Kung marunong ka, umalis ka na agad. Chen Tao. Noon, lubos mo akong inalagaan. Hinabol mo ako ng buong 2 taon. Sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ko, iniwan ko ang kasal sa mayamang pamilya ng lungsod ng Kalakrang, Maynila. Binigay ko lahat ng ari-arian para tulungan kang magtayo ng negosyo. Gayon, may malubrang sakit ang nanay ko. Humihiling lang ako na pautangin mo kami para magpagamot siya. Pero iniisip mo pang kalisin ako. Chen Tao. Paano mo nagagawa ito sa akin? Sa dami ng sinabi mo, hindi biyay pera lang ang habol mo? Sige, bibigyan kita. Siyam na piso at 9 na sentimo. Ang pera para sa nanay ko, 9 na piso at 9 na sentimo ang binigay. Ano pa? Inaasahan bang bibigyan kita ng mas malaki? Sasabihin ko sa'yo, wala kang pera. Pero yung mga paputok na binili mo para sa kanya, umabot ng 999,000. Chen Tao. May pera ka naman. Ang nanay ko naghihintay sa perang ito para sa gamutan niya. Chen Tao, pakiusap, maawa ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Hirap. Huwag nang sayangin ang oras sa matandang ito. Malapit nang magsimula ang fireworks show. Bilisan at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Kung gaano kalayo. Lumayas ka ng malayo. Chen Tao. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo sa ipinakita nyo. Kung gaano kawalang halaga ang pagmamahal ko nitong mga taon. Itong 9 na piso at 9 na sen. Ingat-ingatan ko ito. Darating ang araw. Papaluhurin kita sa harap ko. Para bawiin ang kahihiyan na ito. Tulag-tulag, magkasama na tayo. Papayag ka bang pakasalan ako? Itay. Nagkamali ako. Sabihin sa pamilya Li na huwag na maghintay. Babalik na ako ngayon para sa kasunduan ng kasal. Limang taon na ang nakalipas. 5 taon na ang nakalipas sa C-City. Xiaobao. Video call Nathan SI Papa. Sige. Honey. Honey. Nakarating ka na sa High City. 5 taon na akong hindi nakawi. Mukhang malaki ang pagbabago dito. Pero parang hindi maganda ang hangin dito. Medyo nag-alala ako sa hika ni Baby. Nadala ang gamot? Paano ang nebulizer? Tatawagan ko si Secretary Chen sa pinakamahusay na pediatrician sa Haicheng. Handa sila anumang oras. Ang kalusugan mo at ni Bobby ang pinakamahalaga. Iba pa maaring ipagpaliban. Huwag kang mag-alala. Nadala ko na lahat. Mabuti na lang, mahal. Ang high-class na club na ito ay ginawa ko para sa pagdiriwang ng ating ika-5 anibersaryo. Hindi kaya masyadong magastos ito. Binigyan mo ako ng kwintas na ito at pati ang isla. Masaya na ako sa ganun.
Masaya ang mahal kong asawa. Kahit gaano karami ang gastos, hindi ko iniisip na sobra. Ang galing mo talagang magsalita. Sige, hindi na kita kukulit. Darating na si Mawaydong na namamahala pag-develop ng isla. Papasok na ako, Little Bao. Sige, punta ka na. Sa VIP room 88. Sige. Palm. Tara na, babe. Opo. Mama, ang ganda nito. Baby, dahan-dahan. Pumunta sa dressing room at hintayin si Mami. Ayusin ko. 2. Pupuntahan ka ni Mami. Sige po. 6 na, pumunta ka na. Salamat kay Kuya Tao, nakarating tayo sa mataas na klase na lugar. Pambihira. Talagang hindi matatawaran ang ginawa ni Boss Lee na Siyempre, ito ay parehong engrande at mataas ang antas. Ang pintuan ng Ultimate Luxury Room nakabukas. Ang nakakapasok sa kwarto na 888, mayaman at makapangyarihan. Tignan natin. Sige, mauna AKO. Ikaw na. Chen Tao. Lumian Mian. Ang galing, sakto pa. Akala ko may malaking ipinagmamalaki ka. 5 taon kang nawala dahil sa tsek na ₱9 la. Ngayon bumalik ka. Naging tagapaghatid ng alak ka lang. Ay katalaga. Napakababa mo. Zabi ka unang gabi paano napunta sa kwartong ito? Yun pala, tagapaghatid ng alak lang. Lin Yankee. Umalis ka kay Kuya Tao. Baka kahit sumama ka sa 10 kliyente, hindi ka kikita ng ganito kalaki. 5 taon na. Kasing sagwa pa rin kayo tulad ng dati. At saka, hindi ako basta babae na nagpapalipas oras. AKO SILA. Tapos sasabihin mong hindi ka ganun. Sino PA naman ang mananaw. Tingnan mo itsura mong parang naghahanap ng pansin. Basang-basa na ang damit na dumikit sa katawan. Hindi pa nga alam kung gaano kawild ang laro mo sa kliyente kanina. Si Xiao Bao naghihintay sa dressing room. Hindi na kailangan makipag-usap pa sa mga walang silbi. Lin Yanxiao. Kinakausap ka. Nagpapanggap na hindi. Taman ga. Alam mo yata na si Tauj ay naghahanda ng fireworks show para sa wedding anniversary na Mrs. ni President Lee. Mukhang angat ka na agad. Ayan naman, sinadya mo sigurong gumawa ng pagkakataon na magkita ulit para bumalik ang loob ni Kuya Tao sa'yo. Ang asawa ko pa ang nagbigay sa akin ng order para sa fireworks nitong dating asawa kong salawahan. Malamang gawa ito ng mga tauhan niya na walang alam. Una, Chen Tao. Kaya kailangan mong maghanda. Gawin mo ang lahat para mamangha ako. Anong kinalaman mo? Lin Yanqiu huwag kang makisasa. Kami and I Tao ano? Ay kinazal na. Wala ka ng pagkakataon. Kamusta? Lin Yanxiao. Namasa mo AKO. Inagsisisihan mo, iba? Pinagsisahan. Ay nakutaw ka. Dahan-dahan naman. Kena. Umunta ka at labhan ang mga sapin sa kama. Anong tinitingnan mo? Huwag mong kalimutan. Nasa ospital pa ang ine. Nagaantay siya sa pera ko para may ligtas. Bilazin mo. Sige. Lalaban kayo. Chen Tao. Noon, hindi tahasang inalagaan si Lumian Mian. Hinayaan ko siya magyabang sa harap ko, pati na gamitin ang pera panggamot ng nanay ko para i-blackmail ako at gawing alipin ninyo. Gayon ko na lang na-realize, sobrang nakakatawa talaga. Chen Tao. Ang paglayo sa iyo ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa Ikaw. ko.
Bukod pa diyan, makikipagkita sa kliyente. Pakiusap, ayusin ninyo ang mga sinasabi ninyo. Huwag kayong basta-basta mag-imbento ng kwento. May pananagutan ka sa batas. Ikaw, makikipagkita sa kliyente. Ano ang pag-usapan nyo sa negosyo? Baka naman isa sa mga kliyente mong kinagsisilbihan mo habang umiinom at natutulog. Bahala kung maniniwala o hindi. Wala akong pakialam. Kung ganun, siguro isa kang waiter dito o kaya tagalinis. Kung hindi, sa hitsura mong ganyan. Paano ka makakarating sa lugar na pangmayaman? Pinapasok mo siya, binababa mo ang level ng buong club. MGA, hanga kayo, lumuhod at magmakaawa sa akin. Baka sakaling gumanda ang mood ko. Narito ang check ng 1 milyon. Pwede kong ibigay ito sa'yo para sa performance mo. Siguro naman kikita ka rin na malaki diyan, iba? Asawa, bakit ang bait mo sa babaeng yan? Alam kayo nakakunin mo pa rin. Ang 1 milyon, pang itinatapon lang. Linyan siya. Mukhang tuluyan ka nang nababaliw. Anong nangyayari? Ang mga tingin niya, harang ibang tao na siya. Sino, AKO? Kahit sino sa inyo, tanungin ang waiter. Tignan kung kilala ako. Patuloy pa rin sa pagsisin. Waiter! Sabihin mo sa akin, siya ba ay nagtatrabaho dito? Ang totoo po, hindi siya empleyado namin dito. Nandito siya para makita ang kliyente. Ano possible yon? Sabihin, kung hindi siya empleyado, sino siya? Zia ay. Pasensya na, Ginoong Chen. Hindi ko talaga kilala ang babaeng ito. Bagong bukas itong club. Una kong pagbisita. Sana'y akong maging mababa ang prof. Kaya normal na hindi ako kilala na serbidor. Paano nakapasok G? Ibig sabihin, palihim kang pumasok na parang hindi ko inaasahan, Linyan Few, na mapupunta ka sa gantong kles ng trabaho para lang sa pera. Linyan Q, kaya mong bumaba ng ganito kababa, nakakasuka. Lumian-mian, inakit mo si Chentao para sa pera, tapos hinuhusgahan mo ang iba. Ikaw, Ay Karen, Chentao, usually mong di mabego, aso ka, lagi kang naniniwala sa 5 taon na. Wala kang pinagkaiba sa talino. Linyan Q, ang lakas. Waiter, paano nyo hinahayaan? Bakit pinapapasok ang Pasensya na. room 88? Magdala ka agad ng ilang gwardiya. Marma, kilala ko ang developer ng Lirio Group. Ang islang ibinigay ni Mr. Lirio sa asawa niya. Siya rin ang nag-asikaso, ni hindi ka karapat dapat makita siya. Binabalaan ko kayo. Parating na si Mawaydong. Ang lakas mo magsinungaling at gamitin ang pangalan ni Marma. Nakashoot ka ng ganon murang damit mula sa bangketa. Karapat-dapat pa? Tingnan niyo. Ayun, naglabasan na. Ang damit ko ay gawa sa purong sutla. 10,000. Six, sabihin mo, paano mo itong babayaran? 10,000? Baka ni 10 piso, hindi ito sulit. Ayaw enyo Manawala? Ipapakita ko sa inyo para maliwanagan. Tingnan nyo ang card ng club na ito. Royal Supreme VIP card. Maam, ang Supreme Yai ay para lang sa mga miyembro ng pamilya ng mga Li. At ang pinakakagalang-galang, ang Royal Supreme Yai. Sa buong mundo, siya lang ang may ganito. Ang prinsipyo ko'y mabuhay na mapakumbaba. Hindi yan dahilan para mang-api ng tao. Buksan ang mga mata. Ang to? Ito ba? Grabe, Royal Supreme VIP, ikaw ang asawa ni Ginoong Li. Ikaw, Ikaw ang asawa ni Ginoong Li. Kung siya talaga ang asawa ni Ginoong Li, patay tayo sa ginawa natin kanina. yan. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko kanina. Alam kong mapapatawad mo ako, iba. Sandali lang. Ito'y isang lalo card, Ginang. Pinaglalaruan mo ka. Nakalimutan kong dumaan sa yay. Naiwan ko ang yay card sa bata para laruin. Malamang naiwan sa sasakyan. Hawak ang game card, nagpapa-impress KPA.
Ang lakas mong magpanggap na asawa ni Ginoong Lee. Baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Tingnan mo naman ang itsura niya, parang alam ba niya kung sino si Ginoong Lee? Lin Yanqiu. 5 taon lumipas, hindi na tayo kabilang sa parehong mundo. Hindi mo kilala si Ginoong Lee, normal yan. Para hindi magkamali sa hinaharap, tulungan kitang magkaroon ng kaalaman. Gusto kong makita kung paano mo ako bibigyan ng kaalaman tungkol sa asawa ko. Si Ginoong Lee ay Li Xingxiao, ang pinakamayaman sa kabisera at buong bansa, presidente ng L Grupo. May kapangyarihan at impluensya. Nag-alab sa mundo ng negosyo. Walang awa at mapanlinlang. Ayon sa balita, siya ay romantiko. Ang kanyang asawa ang kanyang mundo at mahalaga sa kanyang puso. Sinasabi nila, sinumang mangahas na manakit sa kanyang asawa ay magdurusa ng mas masahol pa kaysa kamatayan. Ang asawa ni Ginoong L ay kinaiinggitan ng kababaihan sa bansa. Kahit na si Tajin natin ay isa na sa pinakamahalaga sa lungsod ng High CANG. Ang masilayan ang mukha ng asawa ni Ginoong L ay tunay ngang mahira. Kahit ako, hindi ko pa rin nakikita si MRSL. Pero noong nakaraang auction, nakita kayo mismo. Kwintas na sapphire ibinigay ni Ginoong Lee sa asawa na tinawag na ikaw lang magpakaila. Simbolo ng panghabang buhay na pag-ibig. Halaga nito ay 1 bilyon. Si Li Xingxiao, ang hangal, sinabi ko na sa kanya na manatiling low profile. Sandali, ito na yun. Ano mo nagkaroon ng kwintas na ito? Ano mo nagkaroon ng kwintas na ito? Isauli mo sa akin. Huwag kang magsalita. Ang galing ng pagkakagawa ng peking ito, parang totoo. Saixing na, sinong sponsor ang nagbigay nito sa'yo? Oy, mabigat-bigat din pala ito ha. Isauli mo sa akin. Regalo sa akin ni Li Xingxiao. Naman, naghahanap siya ng gulo. Pinapayuhan ko kayo, mabilis nyo tong ibalik sa akin. Kapag nagkaroon na maliit na gasgas sa kwintas, konsekwensya, hindi ninyo kaya. Mukha walang hiya. May dala pang fake, tapos may ganang magyabang. Akala ba niya talagang siya ang asawa ni Ginoong Lee? Nakakatawa, iniwan ni Tao, asawa ni Ginoong Lee, imposible. Mapapansin ba ni Ginoong Lee ang tagumpay na iyon? Tama. Paano kung sabihin kong ako nga ang asawa ni Ginoong Lee? Manahimik ka, darating na si Ginoong Ma. Kapag nalaman ni Ginoong Ma, may nagpapanggap na madam. Tayong lahat palayas na. Ulitin ko ito sa huling pagkakataon. Ibalik mo sa akin. Kung sobrang mahalaga sa iyo ang kwintas na yan, edi mabuti pa. Ibinabalik ko na sa iyo. Ikaw, Lin Yanqiu. 8 taon na akong kasama mo. Ikaw pa rin, gaya ng dati, mahilig sa pagpapakita. Mababang uri, walang dangal. Chen Tao, sinira mo ang regalo ni Li Xingxiao sa akin, papabayaran ko ito sa'yo. Ang halaga mo sa bagay na yan ha. 1 lumang kwintas lang naman. Basag na, wala nang halaga. Kahit ano pa. Papabili ako kay tao na bigyan ka ng 9 na piso. Mukhang pumunta siya dito para kumbinsihin akong magbago ang isip. Kaya hindi siya umaalis dito. Ganito na lang, bilang respeto sa mga taon ng ating pag-aasawa. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung luluhod ka magmamakaawa sa akin, pwede kong piliting tanggapin ka. Bilang tagapag-alaga, mag-asikaso sa akin at kay Myanmar. Double ang sahod. Sigurado, DBA titenggihan? Asawa, bakit siya kinuha bilang kasambahay? Malas yan para sa atin. Hindi mo ba inisip na marumi siya? Ano? Dumating na si Ginoong Ma sa ibaba? Ma'am, pakialis na kayo. Tanungin kung sino nagpa-reserve ng kwartong ito, malalaman nyo. Hindi pa rin sumusuko. Saish, alamin niyo kung sino talaga ang nagpareserba ng kwartong ito. Itong kwartong ito, totoo nga, isang babaeng apelido Aileen ang nagpareserba nito. Paano nangyari yon? Sinabi ko na pumunta ako dito para kay Maweidong. Hintayin muntag. Pasensya na kayo lahat. Kanina nagloko ang sistema, hindi ko agad naintindihan. Ang kwartong ito ay nareserba ng lalaking ayaw magpakilala. Miss, hindi ka naman talaga bisita dito, umalis ka na agad. Marami na akong nakitang makapal ang mukha.
Pero sa antas na ginawa mo, ngayon ko lang nakita. Tama na. Minmin, ang tingin ko, hindi niya talaga kayang lubayan ako. Alam mong darating ako ngayon. Kaya palihim kang pumasak. Ngayon nakita mo na ako. Masaya nabi kayo, dalhin siya. Dalhin siya. Pakawalan niyo ako. Hindi ako nagsisinungaling, asawa ko ang nagpareserba ng kwartong ito. Tama na. Linyan Q, matagal na akong hindi ang asawa mo. Huwag mong linlangin ang sarili mo. May kaunti ka pa bang hiya? Pinapayuhan, magpakabuti ka sa hinaharap. Huwag mong hangaring makuha ang mga bagay na hindi para sa'yo. Tigil. Anong ginagawa niyo? Asawa ni Ginoong Lee. Ginooma, bakit kayo narito? Kayong lahat. Ang lakas ang gelo niyo. Naglalakas loob kayong apihin ang asawa ni Ginoong Lee? Ayaw niyo nang mabue. Ano? Ano, siya talaga ang asawa ni Ginoong Lee. Kayong la. Mga walang kwentang tao. Paano nagawang bastusin ang misis ni Ginoong Lee? Tao, hulihin ang mga walang galang na iyan. Senali, Ginooma, may hindi pagkakaunawaan. Siya ang dati kong asawa. Bagsak siya, nagtatrabaho dito bilang babaeng inuman. Paano siya magiging misis ni Ginoong Lee? Huwag kayong magpapaloko sa kanya, Ginoong Ma. Sinasabi ko sa inyo, si Ginoong Lee ay nasa eroplano na. Sa loob ng kalahating oras, dadating na siya dito sa Puk. Pagdating ni Ginoong Lee, wala sa inyo ang makakaligtas. Ano na? Hintayin niyo ang asawa ko. Tapos na kayo lahat. Maama, kung siya ang misis ni MR Lee, apayagan ba ako bilang dating asawa niya? Maghanda ng fireworks show para sa asawa. Malinaw na nagsisinungaling siya. Mo, pag-isipan mabuti. Si Marley sobrang maalaga sa paano niya papayagan magpunta dito mag-isa para sa negosyo. Walang bodyguard o assistant. Hindi ito makatiwiran. Tama, DBA? Nga, tama ka Duan. Kilalang kilala namin ang babaeng yan. Wala siyang ginawa kundi maging katatawanan. Iniwan siya ni Tao ng biglaan. Sasabihin niya siya ang asawa ni Ginoong Lee. Sasabihin ko ako, ang pinakamayamang tao sa mundo. Sinabi lang ni Ginoong Lee na ang babaeng nasa kwarto 888 ang kanyang asawa. Hindi ko pa naman nakita ang tunay na asawa ni Ginoong Lee. Posible ba na ang babaeng ito? Talagang fake lang. Sa Tinjin KO, alamin ay linyan show na ang mga bisita ay mayaman o makapangyarihan. Siguro dumating siya para maghanap ng sugar daddy. Tingnan mo, ang simpleng kasyutan mo. Para bang wala kang dating bilang asawa ni Ginoong Lee. Sinabi ni Ginoong Lee na ang kanyang asawa ay may suot na kulyong may sapphire. Wala siya sa ligniya. Totoo bang nagkamali talaga ako? Hindi nagkamali. Ako ang asawa ni Ginoong Lee. Linyan Q, mukhang malaki ang epekto sa iyo ng iniwan kita. Mukhang lubos nang nasira ang utak mo. Walang patunay. Sinasabi mo lang na ikaw ang asawa ni Ginoong Lee. Kung kaya mo, maglabas ka ng ebidensya. Ate, hindi mo siya ginagawang mahira? Anong ebidensya niya ang ipapakita? Gusto mo na ebidensya, di ba? Ito ang ebidensya. Ang ilang paper wala yung kwenta. Akala nyo ba ganun kadaling lokohin si Ginoong Ma? Ito ba talaga ang selyo at pirma ni Ginoong Lee? Ano? Ikaw ba talaga ang asawa ni Ginoong Lee? Tama na. Ang papel na ito ang pinakamahalagang ebidensya. Tao. Dalhin ang mga hangal na nambubuli sa asawa ni Ginoong Lee. Ibugbog sila. Tapos itapon palabas ng venue. Ginooma, maawa po kayo. Kung wala po ang negosyo ninyo, malulugi ang kumpanya ko. Pasensya, nawawala sa tamang pag-isip. Sana Atawarin mo kami sa pagkakataong ito. Kapag natapos ng kontreta, saka kita haharapin para pag-usapan ito. Tara na! Ang mga letra nasira na. Linyan Chief, gumawa ka ng peking kontrata. Natakot ka ba mabuking? Kaya sinadya mong basahin ito. Sinadia MO2. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kontretang to? Kaya mo bang palitan? Kung talagang ikaw ang asawa ni Ginoong Lee. Dapat alam mo ang lahat tungkol sa proposal na kooperasyon. Kung may kaya ka. Sige, i-recite mo. Kung hindi magawa, magagalit ka. Sasabihin mo na hindi fake ang kontrata. Linyan Xiao,
Sa tingin ko, madalas mo mag-isip ng masama. Para lang lokohin ako. Nakagawa ka pa ng labag sa batas na bagay. Ang pakikipagtulungan na ito para sa pagunlad ng ari-arian sa pangalan na Mrs. ni Ginong Lee. Sa plano at layout, kailangang isalang-alang ang pangangalaga sa kalikasan at pagsasama ng sining at kultura. Ang estilo ng arkitektura ay kailangang pagsamahin ang modernong kasimplehan at eleganteng estilong Europeo. Ito ang mga detalye ng kontreta. Hindi kaya. Talagang siya ang Mrs. ni Ginoong Lee? Ano pa ang gusto niyong sabihin gayon? Bante. Hulihin silang para sa akin. Senalile. Sabi mo lang, ano kung gawa-gawa mo lang yan? Gino, kailangan namin ng kumpirmasyon. Tama ba sinabi na kinana? Ako. Ako'y dumating dito ngayong araw. Medyo minadali din, itong kontrata ay gawa lang ng isang intern. Ang mga detalye, hindi ko na masyadong maalala. Sabi kayo si Manloloko, ikaw pa, nangangarap na ibigay ni Ginoong Lee ang isla. Pati plano sa pag-develop, inimbento mo na rin. Hindi mo man lang Kung anong halaga mo talaga. Kung gana. Nagkamali pala ako. Hindi ka ang asawa ni Ginoong Lee. Ikaw ay isang sinungaling. Linyansyo, naloko mo na kami. Haina, ngunit ang lakas ng loob mong loko. Talagang hindi mo alam ang kahihinatnan nito. Ginuma, hayaan niyo po akong humawak sa bag. Huwag pakayong bibigyan ko ng kasyasyang sagot. Mga gwardiya, hulihin niyo ang babaeng walang pakumbaba. Shentao. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Babalikan ka and I, Li Xingzha. Ang tapang mo magsalita, Linyan Q. Dahil na rin sa dati nating pagiging mag-asawa. Ngayon, palalampasin kita. Sa susunod, maghanap ka ng marangal na kabuhayan. Kahit maghanap buhay bilang tagapulot ng mas mabuti pa yan, kaysa sa ganitong maruming gawin. oon ka. Pero alam mo, huwag ka nang magsabi sa labas na may asawa at anak ka. Kapag kumalat yan, masisira ang reputasyon ni Tao. Tao pa na. Buntis na ako ngayon. Ikaw at ang asawa ko, wala na kayong pag-asa. Naiintindihan mo, PA? Imposible. Si Chen Tao may problema sa kawalan ng tamot. Paano magiging possible kay Lumingming na mabuntis niya ito? Tauge, Keong Kaya. Ang laki ng balita na buntis si ate. Hindi mo sinabi ha. Linyansyo, magkasama tayo ng 8 taon. 5 taon na kasal. Niwala akong nakuhang anak sa'yo. Tama ang sabi ng nanay ko. Ay ikaw kasi, arang inahin na hindi nangingitlog. Chen Tao, noong panahon na yon, para protektahan ang kawawa at marupok mong dangal. Tinago ko katotohanan tungkol sa kawalan ng kakayanan. Hindi ko inakala, mas lalo pa kayo no nanay mo naging mapang-abuso. Inumin mo itong gamot. Ano na naman ito? Mahal na reseta na binili ng nanay ko. Sabi niya, kapag ininom, makakapag-anak ka ng lala, magkaroon ka ng baby para masigurado ang pagpapatuloy ng Chen Tao. Ang ganyang paniniwala galing sa tao, hindi mapagkakatiwala. gusto lang ni mama yung makakabuti. Tanggapin mo na lang. ISA pa, kung hindi ka makapag-anak, sino pa ang sisisihin? Gusto ni Chen Tao ng mga anak. At isa pa, mahalaga sa Huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa kawalan ng sperm. Tenga, niloko ka na niyan, ni hindi mo alam. Matagal na tayong kasal, pero hindi pa ako nagkaanak. Pagkatapos maghiwalay, agad akong nagkaroon na Chen Tao. Hindi MOBA naisip na baka ikaw ang may problema? Ang ibig mong sabihin, ako ang hindi makapag-anak. asa ko. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ayaw niya na maging maayos tayo. Sadyang gumagawa lang siya ng kwento dito. Bukod pa dyan, hindi ba't buntis ako ngayon? Asawa ko, ang lakas mo, walang problema yon. Ikaw na masamang babae. Pinangahas mong siraan ako. Ang tagal nating magkasama, walang anak, malinaw ang problema. Ngayon nagkukunwari ka pa, sinasabing may anak ka pa. Nanay. Lin Yanchiu, may anak ka na talaga. Magaling. Naghanap ng bata para samahan umarte. Lin Yanchiu, para lang mapansin kita, alagang todo effort ka ha. Akala sa ganito. Magmamalasakit ba? Napakatawa naman yan. Chen Tao. Puibiay, huwag ka na maglokahan. Siya ang anak kaya. Mama, natatakot ako. Yakapin mo ako. Wala kang problema sa kalusugan. Bakit hindi magkaanak na maraming taon?
Ano ba talaga ang nangyayari? Ano pang nga ba? Celine Yan Q, tagapag-alaga marami siyang inaalaga ang kliyent. Maaksidenteng nagbuntis siya. Batang yan ay ligaw na anak. Sino ba ang nakakaalam kung sino ang ama niya? Ang mga problema na matatanda, huwag nang idamay ang bata. Kung maririnig ko ulit na nilalike niyo si Xiao Bao, siguradong pagbabayarin ko kayo. Baboy nag-asawa ulit. Ang pamilya nalugi na. Paano kami pagbabayarin? Ano? Asakaya sa asawa mo? Parang ganitong babaeng second hand. Kahit magpakasal ulit, siguradong ang asawa niya ay matanda, pangit at mahira. Kalokohan. Gwapo at mayaman ang tatay ko. Hindi tulad na sinasabi niyo. Ang bata pero puro kasinungalingan ang sinasabi. Talagang kapag ang nakatatanda ay hindi maayos, ganun din ang mas bata. Ma'am, ilipat ang Bentley sa harap ng pinto. May sasakyan tong gustong pumasok. Ano ng kalokohan to? Baka mali ang hinahanap. Isa lang naman siyang babaeng nagpaano siya makakabili ng Bentley. Sigurado mayamang tao yan. Baka nagamali langing parking. DBA? Huwag kang paloko sa mga kasinungalingan ng babaeng ito. Isa siyang sinungaling na puro kwento lang. Sabi niya asawa siya and I Mr. Lee. Mananwal copy. Gaya niyang walang kwenta. Kung kaya niya mag-drive ng Bentley, kaya ko siguro mag-drive ng rocket paakyat sa langit. Pero nakita ka USA. Bumababa si Ginang Lin mula sa Bentley. Sabi ko nang maging low-key. Yang Selifing Sao, talagang Niloko pa ako, bagong modelo daw ng BY. Yun Paula Bentley ito. tingnan ang itsura niya. Unang beses makakita ng ganito. Yang Bentley na yan pre-bang kanya yan? Pasensya na, ha? Ang sasakyan na ito, kalagang akin nga. Ayan niyang magmaniho ng sasakyang milyon ang presyo. Totoo ba? Saan siya kumukuha ng ganitong Si Kuya Tao ay nagmamaniho ng kotse na daan. Lin Yan Xiao. Sa tingin kayo, sigurado akong mayaman na biktime ang inaasahan mo. Yung biktim na yun, baka sobrang wild at kakaiba ang trip niya. Ayan niya ibinenta sa'yo ang kotse. Ang tao, hirap tanggapin ang mga bagay na lagpas sa kaalaman. Naiintindihan kayo. Tara, ilipat natin ang kotse. Tara na, Xiao Bao. Lin Yan Xiao. Hindi kita patatahimikin. Kamusta, ma'am? Pansamantala, hindi kayo pwedeng Fake it? Huwag hayaang umalis ang maginang magnanakaw na ito. Anong ibig mong sabihin? Kakatuklas ko lang. Nawala ang milyon na halaga kong singsing. Pinaghihinalaan ko. Celine Yan Q at ang anak niyang babae ang nagnakaw. Lumian-mian. Huwag paratangan ng walang ebidensya. Huwag mo rin akong sisihin. Newo pa AKOC. Hindi ko nga balak sabihin ito. Pero nagnakaw ka pa ng mga bagay. Pilit mong kinuha ang regalo ni Brother Tao para sa anniversary namin. Kapag nangalunya at nagnakaw. Lin Yang Q. Ano pa Ange Bagay? Na hindi mo kayang gawin. MGA Tao, haluhugin siya. Hindi ako nagnakaw. Sino ang nagsasabi, siya ang wala kayong karapatang halugugin katawan. Huwag pansinin siya. Hinaluhog na. May ebidensya. Masamang tao, lumayo. Huwag mong hawakan ng nanay ko. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako. Nanay. Bansong anak. Isang babae lang sa inuman, nagpapakabanal pa. Siguradong nakita na ng mga lalaki ang lahat. Huwag kang alam. Gusto ng mga lalaki ang ganitong klase. Nagmamalinis pero gusto rin. Nahanap niyo na ba na maayos? Hindi ko ninakaw ang singsing. Nilalabag ang karapatang pantao. Tatawag ng pulis. Pagdating ni Papa, ipapakita ko sa kanya ang ginawa niyo sa akin. May papa ba ang isang bastardong bata? Bata pa ang anak mo pero gumagawa ka ng kahihiyan. Kapag sumama siya sa iyo, matututo siya ng masama. Paidawan mo ang anak kayo. Bitawan mo, sasaktan kita. Bitawan. Els kalang BA? Ito ba yung singsing na nawala ko? Eka, ikaw na ang nagnakaw nito. Bitawan mo siya. Huwag hawakan ang anak ko ng May mukha ka pang sabihing madumi ako. Linyan Shio. Ikaw marumi, tapos okay lang. Tinuturuan mo ang anak mo Talagang kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Babaong nagserve sa barka lang. Anong klaseng anak maaasahan sa'yo? Ang kapal ng mukha ng nanay na to, pati anak pareho rin. Hindi nagnakaw si Little Bao, masamang babae ang may kagagawa. siya ang nagbigay kay Little. Pastorong bata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Gusto mo bang masaktan? Lumian-mian. May kahulugan ka, Pabie? Sinabi ko na sa'yo, kasal na ako, hindi ko kayo guguluhin. At lalo pa akong hindi sa walang kwentang tao tulad ni Chen Tao. Linyan Shio. Bakit basura, AKO? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob?
Namangahas na saktan si Mian Mian. Si Lumian naglagay ng singsing kay Xiao Bao para gipitin. Binibigyan ko lang siya ng leksyon. Tao J, saglit lang akong nakipag-usap sa batang ito. Wala akong oras para Hindi BA. niya. Buka dito. Ano bang klaseng tao ako? Hindi mo pa ba ako kilala, Tao J? Dahil mabait ako, karapat dapat akong saktan ng babaeng katulad ni Lin Yansao na isang babaeng taga-painom. Ang sampal na ito ay para sa iyo na walang utang na loob, na naglakas loob na saktan si Mian Mian. Nanay. Ang sampal na ito ay sa nagturo sa batang ligaw na magnakaw ng kwintas ni Mian Mian at walang pagsisisi. Huvak. Pakisuyo, patawarin ng nanay ko. Ninakaw ni Xiaobao ang singsing. Pakisuyo, huwag mo nang saktan ng nanay ko. Hindi ganoon ang nangyari. Xiao Bao, huwag kang umamin na hindi mo ginawa para kay mama. Talagang malapit ang magina. Huwag kang umiyak, Xiao Bao. Pagdating ni Papa, hindi na nila tayo gagawan na masama. Ilang taon na tayong kasal, pero hindi mo ako binigyan ng anak na lalaki. Ano na yan? Ngayon, sino-sino ang binablackmail mo? Dinadala mo pa rito ang bata para kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, isipin mo siguro na wala akong pakialam. Ayos ka, Lin Yanxiao. Galing mo magsinungaling, iba? Ang drama mo. Hanggang contact name ginawang boss Lai. Akala mo tatakutin ako sa kalokohan. Ito talaga ang tawag ni Li Tsingshao, ibigay mo sa akin. Tingnan ko kung hanggang kailan ka titigil sa drama mo. Oy, mahal, kamusta ang Yuzupan nayo? Nasa eroplano ako. Malapit na ako dumating. Ikaw ang ama ng bastardo. Sino ka BA? Nasaan ang asawa at Ako ang tatay mo. Siya ang tatay ng bata. Daddy Mahal, MO, ayaw mo akong bitawan. Bakit na yan? Naginak ka pa ese ibang lalaki? Grabe ka, isa kang malandi at mababang babae. Hayop ka, Lumayo ka sa nanay ko. malit na prinsip. Naku, inaataka na siya na hika. Ibalik mo siya sa akin agad. Ina-attack siya na hika. Nasa bag, ang gamit. Kapag may masama sa kanya, siguradong hindi kayo tatantanan ni Li Tsingshu. Ang tapang mong banggitin si Ginoong Lay dito. Halos naghahanap ka na ng kamatay. Ang batang ito, ang galing mag-acting ah. Ibigay mo sa akin ang gamot. Bilisan mo, nagsasumamo, AKO, asayo. Kung hindi, lalagay sa peligro ang buhay niya. Gusto mong hingin ang gamot para iligtas ang anak mo. Sige lang. Lumuhod at humingi ng tawad, aminin ang mali. Huwag mong abusuhin ang sitwasyon. Kung ganon, hindi mo gustong iligtas ang anak mo. O baka naman. Nagakinwari lang siya. Sige. Ganito na lang. Inumin mo ang alak na ito. Ibibigay ko sa iyo ang gamot. Sino Mang Manga has apihin ang asawat anak KO, Li Xingzhe. Talagang nabubuhay na sila ng walang takot sa kamatayan. Bilizan MO. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong lumapag ang eroplano sa club. Chen Tao. Alam mo may sakit ako sa sikmura, pinainom mo pa rin ako na matapang na alak. Dati kaya ko, bakit ngayon hindi na? Halikayo, inumin natin ito. Ang galing mo talaga sa inuman, Miss Lin. Mayroon akong isang mungkahi. Miss Lin, Uminom ka pa ng isa. Kanito ha? Para sa kumpanya ni Chen. Magdadagdag ako ng 10,000 piso na puhunan. Anong masasabi mo? mahal, masama na ang sikmura ko, hindi ko kaya. Anong sinasabi mo? Kaya niyang yumanom, kaya niyang yumanom. Basta masaya asay, Chen Tao. Kahit ano pwede niyang gawin. Linyan Q, nitong taon naging tagatulak ng inuman. Tayak sanay na sanay, ito lang ang tanging paraan. Ito mong iligtas ang anak mo. Ito lang ang solusyon. Akala ko dati bulag lang ako, na in love sa ganitong klaseng basura.
Mama, ang hirap ng pakiramdam ko. Sige. Pwede mo na ibigay sa akin ang gamot. Inumin mo muna ito bago ka umalis. Ano? Kung inumin ko lahat ito, mamamatay ako dito. Ang lakas mo pang makipagtawaran. Sinabi ko na, siya talaga ang anak ni Li Hangzhou. Kung patuloy niyo akong haharangin, hindi niyo ba kinatatakutan ang paghihiganti ni Li Hangzhou? Linyansyo, inaisip mo ba na puro tangateo? Kung misis ka ni Li Hangzhou, ako si Emperor Jade. Bake it? Isang bote ng alak ang nagpapabobo sa utak. Mababa lang ang profile ni Amares Sili. Kaya binigyan ng pagkakataon si Lin Yanfu, mapanlinlang na baba, nanggahas pang makisawsaw kay Sile. Anak ni CEO Lai. Ito lang ang bastardo. Walang karapatang maglingkod kahit maglinis ng paa ng prinsesa ng pamilya Li. Masama ito, wala nang oras para sayangin sa kanila. Dagdagan ng bilis. Direkta sa pribadong runway ng club. Itatahi kayo yon. Bungang bibig mo ng kasinungalingan. Tingnan natin paano ka magsisinungaling. Giling mo, puyata. Dapat ganito sa masamang babae. Huwag kang magdahan-dahan. Kietaw, Ang bait mo talaga, nanay. Baby, Baby, gumising ka na, huwag mo takot na sinanay. Itim na ang labi ng anak niya. hindi kaya may nangyari na talaga? Bilisan, tumawag ng ambulansya, dalhin ang babae. Kapag namatay siya sa lugar ni Madam Lee, magkakagulo talaga. Xiao Bao. Baidawan mo, AKO, pupunta sa ospital. Gusto mong umalis. Hindi ganoon cuddly. Ngayong gabi kailangan inumin ang tapos humingi ka ang tawad. Yancho. Pinainom ka na, binibigyan pa ng respeto. Kang DAKO, baka hindi ka makatikim ng kamahal na alak sa buong buhay mo. Matapos mong inumin ito, ang pagnanakaw ng kwintas at pananakit kay Mian Mayan, hindi ko naisipin pa. Pero lahat ng ginawa niyo ngayon, magbabayad kayo ng kapalit. Nakakamatay na nga, pero ang tigas pa rin ng ulo. Hanggang ngayon, naniniwala siyang misis ni Ginoong Lee, nilulunod ang sarili sa ilusyon. Ano? Darating ba si Ginoong Lee mula langit para iligtas? Anong nangyayari? Bakit nandito pa ang babaeng ito? Ang pribadong eroplano ni Geely ay nakalanding na sa helipad ng clubhouse. Maagang dumating si Gilay. Pui Bang. Pa ito kay Linyan Q. Vida be Asia. Talagang asawa ni Geely? Pag dumating na si Li Tsingzhao, lahat kayo ay tiyak na mabibigo. Kung siya talaga ang asawa ni Geely, ano ang gagawin natin? Naniniwala kayo sa sinasabi niya. Nagikanwari lang siya. Para linlangin. Dumating si Ginoong Lei. Inarkila niya ang lahat ng lugar. Para kay GNG para sa kanilang anibersaryo. Anong kinalaman niya kay Linyan Q? Isa lang siyang second hand na iniwan ni Tao Jie. At wala siyang kahit anong kaugnayan kay Ginoong Lee. Linyan Q, sinuot mo pa yung peking kwintas ngayon at sinabi sa lahat. Ikaw ang asawa ni President Lee. Hindi ba para magalit ako sa selos? Gusto mo bang bimukang loob kayo? Pong Haya. Maging kabit at si Rain relasyon namin, tama ba? Linyan Xiao, basta aminin mo ngayon, sumunod ka sa akin na maayos. Bakit kayo pag-isipin? Bibigyan kita ng pagkakataon na magkaayos. Pwede kang bumalik sa dati. Maging isa kang karida, alagaan mo kami ni Mian Mian. Ay naku, Ginoong Chen. Pero mo kayo, kung ganito ka, tatawagin ko si Mrs. Saish, awagin mo. Excited ako pag tumatawag ka. Tao, ang kulit mo talaga. Ang galing mo mag-acting. Ang kikikit ng baby. Siyempre, dapat alagaan ng mabuti. Yan ay 8 yan siya. Hindi naman siguro siya magagalit sa akin. Kahit alam niya, ano ang magagawa niya, aling lalaki. Hindi ba't lahat ay may tatlo o lalo na? Ikaw lang ang pinalay kayo.
Kung hindi siya marunong magpasalamat, gagawin kitang pangunahing asawa, siya ang magiging kabit. Ikaw ay tunay na mabuti. Chen Tao. Ikaw pa rin ay karaniwan, ngunit napakakumpiyansa. Gayon, nangangarap ka pa rin ng mga imposibleng pangarap. Anong tingin mo sa sarili mo? Lin Yanxiao, pwede kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Gawin kitang pangalawang asawa. Siguradong marangya ang buong mong buhay. Huwag mo akong hawakan. Wala akong hilig magbahagi ng basura sa iba. Lin Yanxiao, ang lakas ng loob mong tawagin akong basura. Mukhang ikaw ang sawa na sa buhay. Hintayin natin si Li Hangzhou. Wala sa inyo ang makakatakas. Manager. Bilisan at alisin si Lin Yanfu dito. Kapag dumating si Boss Lee, lahat tayo mapapahama. Mahal na mahal ni Boss Lee ang asawa niya. Kapag nalaman ni Boss Lee na baliw si Lin Yanqiu, nagwala sa club, damay tayo. Mr. Chen, tanyo mo. Lumayas ka na agad dito. Huwag gawan ng gulo dito. Hindi ako alis. Ako ang asawa ni Ginoong Li. Darating na si Ginoong Li, matigas pa rin ba ang ulo mo? Gayong araw, ang pang-api nyo sa amin ni Xiao Bao. Hindi ko kayo palalampasin basta-basta. Kapag dumating si Li Hangzhou, magbabayad kayo ng 100 ulit, 1,000 ulit na kapalit. Tumigil kayo. Ang weird. Nasaan ang asawa ko? Tao Kuya. Malapit nang dumating si Ginoong Li. Kapag nakita niya ang gulo sa lugar, patay tayo niyan. Nayon, pagbigyan kita, agatapos umalis Ginoong Li. Pagsasabihan kita, MGA Tao, dalhin siya palayo sa akin. Huwag nyo akong hawakan. Ako ang asawa ni Ginoong Li. Sino ang mga ngahas gumalaw sa akin? Dumating na si Ginoong Li. Dalhin siya sa loob, bilis. Hindi na abot. Dalhin doon. Hangzhou, bilisan mo't iligtas ako. Ginoong Li, naparito kayo, isang kanangalan ang tanggapin kayo. Ginoong Li. Hindi ba kasama ninyo ang inyong may bahay? Ang asawa ko? Maagang dumating si Ginang Li. Nasa club kami, hindi siya nakita. Nga. Tama. Baka naantala lamang si Ginang Li sa daan. Wala pa siya dito. Imposible yan. Dumating ang asawa ko ngayong hapon at narinig ko sa telepono na inalipusta siya ng mga tao sa club. Ito, paano ito posible? Ginoong Li. Sigurado ba kayong hindi kayo? ONGA. Mas lalong imposible yan sa club. Hinding-hindi namin papayagan mangyari ang ganitong bagay. Ginoong Li, siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Mas mabuti kung hindi pagkakaintindihan. Kung may masamang nangyari sa asawa ko, ang mga tao sa club na iyon may kasalanan. Kung may mga hasgalawin ang asawa ko, puputulin ko ang isang daliri niya. Hindi mangyayari. Ginoong Li, sigurado may pagkakaintindihan dito. Kung malaman kong may tinatago kayo, huwag niyo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Hangzhou. Huwag kang gumalaw. Huwag kang mahirap kausap kapag nalaman ito ni Ginoong Li. Lahat tayo ay mamomroblema. Espesyal na in-order mula Italia para sa asawa, paborito niyang vase. Sino ang may kagagawan nito? Ginoong Li. May baliw na babae na gulo sa club. Ginulo niya ang lugar ng husto. Nabasag ang vase ng asawa ninyo. Una, huwag mag-alala, Ginoong Li. Pinuli kayo na siya agad. Ganon BA? Bilisan mo, mag-isip. Huwag kang mingay. Ako ang bahala. Ginoong, LIH. Kanina, pumasok ang ligaw na aso. Inapahandle na namin ito ngayon.
Bilisan nyo at ayusin. Takot asawa ko sa aso. Opo, opo. Huwag kayong mag-alala. Sigurado pong maayos namin ito. Nasa kwartong 880. Nakita MOBA ang asawa. Gino Lee. Talaga namang hindi ko pa nakikita si GNG, Lee. Talaga bang siya yung pick? Gino Lee. Naalala mo pa ba kung anong suot ni Mrs. kaninang umaga nang umalis siya? Ano ang hitsura ng damit niya? Ang misis ko ay nakaputing polo at palda. Kasama niya ang anak naming babae. Ha? Si Lin Yanqiu talaga ang asawa ni Gino Lee. Naku naman. Kaya. Hindi kaya. Sa Lin Yanqiu talaga ang asawa niya. Secretary Chen, agad mo itong alamin. Ang asawa ko at si Xiao Bao malinaw na pumunta sa club. Take it nawala? At alamin mo rin ng maigi. Sino ang nang-api sa asawa ko sa club? Papatayin ko silang parang buhay pa rin. Kuya Tao, kung si Lin Yanqiu talaga ang asawa niya. Hindi biyate tiyo na ang tapos? Imposable, talagang imposable. Paano magiging asawa ni Ginoong Lee si Lin? Sanabi Naya. Sa buhay KO, AKO lang ang memahal na. Ano siya sasama sa ibang lalaki? At nagkaroon pa ng anak. Nanalangin ako na magkasama kami ng asawa ko habang buhay. Hanggang pagtanda. Tenga. Kapag sinabi ang hiling, hindi na matutupad. Ano naman ang problema doon? Kahit sabihin o hindi. Ay lang ang mahal kayo. Gusto kayo lang makasama ka. Balang araw, magkakaroon tayo ng anak na atin lang. Ew. Sa'yo lang ako magbibigay na anak. Kaya. Linichio. Hinding-hindi siya ang asawa ni Ginoong Lee ang sinabi niya. Gusto niya makuha ang atensyon ko. Ang lahat ng ito, isang nagkataong pangyayari lamang. Ginoong Lee. Bumaba ka. Ginoong Lee. Pasensya na, agad akong magpapatawag ng tao upang maglinis. Baka naman masayro lang akong nag-isip. Singsaw, iligtas mo ako. Ginoong Lee. Hindi maaga, magpahinga ka, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa natitirang gawin. Siguradong alagaan ko ito, kasing ayos ng deity. Ito ang kwintas ng asawa ko. Sasabihin niyo pa na hindi siya pumunta dito. Ginoong Lee. Isa lang itong peking kwintas. Paano ito may kukumpara sa kwintas ng asawa niyo? Tama. Tingnan niyo gamit ang mata. Sa likod ng sapphire na ito, may natatanging ukit. Nakaukit ang pangalan ng asawa ko. Lin Yanqiu. Anong gagawin? Kung malaman ni Chief Lee, tapos na tayo. Huwag dapat malaman ni Chief Lai ang lahat ng nangyari dito. Kung hindi, tapos lahat tayo. Mas mabuti sabihin ang lahat ng nangyari. Ano ba talaga ang nangyari? Ginoong Lee. Ganito, hindi sinasadya ni Ginang ilagay ito dito. At saka, Hindi rin namin alam, eh. Hindi pa namin nakita si Ginang Lee. Hindi namin alam. Oo, tama, tama. Mas mabuti pang totoo ang sinasabi nyo. Kung malaman kong nagsisinungaling kayo, paparusahan ko kayo ng mas malala pa sa kamatayan. ano nangyari yon? Secretary Chen, hanapin mo ang madam sa loob ng 1-0 minuto. Tijaw. Tulungan mo ako. Ayaw sa maayos, gusto ng kaparusahan. Li Xingzhou. Ginoong Lee. Ako na ang mag-aayos ng mga nangyayari dito. Baka mas mabuti pang magpahinga na muna kayo. Umalis ka.
Umalis ka, Ginoong Lee. Ang Ginang Lee ay naospital. Hindi ba okay si Xiaobao kanina? Paano siya napunta sa ospital? Hindi pa masyadong malinaw. Pinapakuha ko na ang mga surveillance sa lugar. Kung nasa ospital si Xiaobao, nandun ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa ospital. Siege. Sa linyan Cuba ang asawa ni Ginoong Lee. Anong gagawin natin? Hindi. Hindi malalaman ni Ginoong Lei. Tao, may paraan ka, hindi ba? Sa mundong ito, ang patay lang ang marunong magtago ng sikreto. Shen Tao. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako sasali sa ganitong bagay. Alina ako. Jinung Shen. Alis na rin ako. Walang silbi. Pwe. Dok, kamusta ang anak kayo? Si Bibi, Lee ay inatake ng hika, pero ligtas na siya sa peligro. Pero, hindi na pwedeng magkaroon ng matinding emosyonal na pag-alon. Asawa kayo pa? Dapat siyang nagdala kay Xiaobao dito. Asawa? Wala namang ako nakita. Ang mga tao sa clubhouse ang tumawag ng ambulansya at nagdala sa dalaga dito. Ano? Itay. Itay, iligtas mo si inay. Little Bao, bilis sabihin mo sa akin, nasa club pa ba si inay at nasa panganib? Oh. Lin Yanxiao. Wala rin akong magawa. Sino bang nagsabi na ikaw ang tunay na kung hindi ka tuluyang mawawala? Lahat kami mapapahama. Sa susunod na buhay, tandaan lumayo sa amin. Huwag mo na kaming guluin ulit. Talaga. Munting Principe, Nikita Mosi Mama? Oh. Munting Prince, huwag mong madaliin. Na-block ni Papa ang lugar. Hindi makakatakas ang mga nanakit kay Mama. Tara, hanapin natin si Mama sa ibang lugar. Matalino ka, huyata. Ngayon na ang lakas ng ulan sa labas, itapon si Lin Yanqi sa lawa. Walang makakaalam na tayo ang may gawa nito. Lin Yanqi. Lahat ng nangyari sa'yo, ikaw ang may kasalanan. Pagkatapos mong bumaba, huwag mo akong sisihin. Bilis, itapon niyo na siya. Huwag nang magdagal. Pahal. Tulungan mo ako. Takpan ang bibi. Huwag marinig ni Ginoong Lei. Anong ginagawa niyo dito? Parang narinig kayo lang boses and ayen show kanina. Ginoong Lei. Nagkamali lang kayo ng dinig. Una, paano naman mapupunta dito si Ginang Lee? Ano ba talaga ginagawa niyo? Hindi kaya tao ang laman niyan? Boss Lee, nasa loob ang laman. Asong ligaw pumasok kanina. Ang hirap namin itong mapigil, kaya handa na kaming alagaan ang problema. Manahimik ka, sumigaw ka ulit, at tapusin kita ngayon. Ano ang laman? Boss Lee, asong ligaw ang nasa loob. Ngayon din, agad-agad. Baksan mo. Xiaobao, huwag kang magmadali. Alam mo ba kung ano ang nasa loob? Ginoong Lee, nagkamali kami, hindi na po kami ulit. Ano yung sinabi mo kanina? Ginoong Lei, ang ibig niyang sabihin, takot na matakot ang dalaga sa ligaw na. Takot siya na baka pagalitan na. Xiaobao, natatakot? Pwede ba kitang dalhin? Ingat po, Ginoong Lei.
Bilisan nyo, tapusin nyo siya. Talaga bang ganito ako mamamatay? Ang laman ng bag ay si Mama. Tumigil ka. Ang laman ng bag ay si Mama. Tumigil ka. Little Bao. Sabihin mo na ang alam mo. Huwag matakot. Nandito si Papa. Mahal. Huwag matakot. Nandito si Papa. Hindi sila maglalakas loob na saktan ka. Papa, sila yon. Sila palaging nangaapi sa amin ni Mama. Papa, ako mismo ang nakakita sa kanila na inilagay si Nanay sa sako. Gino ang Ledesma. Hindi ganon. Sigurado akong may maling pagkakaintindi rito. Nagkamali ng tingin si Binibining Ledes. Paano namin magagawa ang manakit kay GNG? Ibig mong sabihin, nagsisinungaling si Bunso. Hindi. Hindi po ganun. Nandito sa loob. Siguradong may hindi pagkakaintindihan. Tao. Raw. Mahal Keo. Kasalanan ko ang lahat. Dumating ako ng hindi sapat ang bilis. Kaya ka naghihirap ng ganito. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagmali sa pag-akala ng kabutihan ni na Chantao at Lumian-mian. Paano nila kami inapi, ako at si Xiao Bao? Ako si Rinivu. Ibabalik ko ito na 10 beses. 100 beses pabalik. Sige. Siya. Siya ba talaga ang asawa ni Ginoong Lee? Tayo. Tapos na. Paano magiging asawa ni Ji Lee si Lin Yan Q? Minahal niya ako ng sobra de. Paano siya makakasama ng iba? Nasaktan natin ang asawa ni G. Lahat tayo siguradong mamamatay. Si Chen Tao ang totoong salarin. Kasama tayo, pero kung magparusa, siya ang dapat parusahan. Tama yan, inutusan lang tayo. Ay Keo. Ngayon may nangyari. Inisisi niyo lahat sa akin. Ama ba? Kung hindi mo kami sinabihan gawin it, susundan namin para galitin ang asawa kay Ginoong Lee. Dumating si Ginoong Lee. Ginoong Lee, wala kaming kinalaman dito. Idea ito lahat ni Chen Tao. Tama po, Ginoong Lee, galing kay Chantao. Napilitan lang po talaga kami. Mahal na El, hindi ko sinaktan ang asawa mo. Si Lu ang nag-imbento, nagnakaw ang asawa mo ng bagay, hinarang namin siya. Chen, pakikuha ang mga record ng CCTV dito. Gusto kong makita ito. Paano naging magnanakaw sa usapan nila ang asawa ni El Tsing Show? Paano siya nilapastangan ng ganito? Mahal na El, na-download na namin ang CCTV. Mahal na El, mali kami, sila ang nagtulak sa amin. Si managing direktor matumulong sa dalawa, magpatunay laban sa inyo. Sinabing asawa mo'y hindi bahagi ng kanilang kasosyo. Sila ang may kasalanan. Oo, tama siya. Tatlo. Hindi ko pinaniwalaan noong una. Sila ang nagsabi na ang inyong asawa ay nagnakaw kaya ko siya pinigilan. Sila ang may kasalanan. Kung hindi ako ang asawa ni Ginoong Lee, ibig sabihin ba, ahayaan nyo na lang ang pagkakamali nyo at hayaan na mangyari ang lahat na ito? Kahit ako ay wala namang kasalanan, hindi pa rin kayo mag-alala? Paano nyo tinrato ang asawa ko kanina? Ganoon din ang gawin nyo kina Lumian-mian at Chen Tao. Gusto kong maranasan nyo ang naramdaman namin, ang pakiramdam ng inaapi. Timothy. Nakikiusap ako, patawarin mo, Pandazekyo. May buhay sa loob ng tiyan ko.
At saka, si Chen Tao ang sumakit kay Ginang Li. Wala akong kinalaman doon. Hindi ba kayo mag-asawa? Bantis ka sa anak Chentao. Magkatuwang ang mag-asawa. Nung inaapi niyo ako kanina, hindi kita nakitang nakakahiwalay. Bakit ngayon gusto mo nang magugas na kamay? Hindi Molly, ang bata sa tiyan ko ay hindi kay Chen Tao. Wala siyang kakayahan na mabuntis ako. Walang kinalaman ang bata sa tiyan ko sa kanya. Mr. Lee, Mava ka na lang et patavarin Montag siya. Dahil na rin sa bata. Ikaw talagang walang hiya. Nangahas kang pagtaksilan ako. Okay ka lang BA. Chen Tao. Hanggang kailan ka magpapaikot? Kayong dalawa. Kayong dalawa ba ay patago ng may relasyon? Kayong dalawa ba ay patago ng may relasyon? Karma. Yung batang nasa sinapupunan mo. Nag-BA Sution, sabihin mo. Walang haya, ipinaganulo mo ako at nagdala ng anak ng iba. Tuturuan kita ng leksyon ngayong araw. Hindi na ako magpapakilalang Chen. Chen Tao, inutil ka, hindi ka magkaanak at nananakit ka ng babae. Hindi ka karapat-dapat maging lalaki. Ikaw ba ang nararapat turuan ako? Isa ka lang aso na inalagaan ko sa ilalim ng kamay ko. Oo nga, aso ako bakit? Hindi mo ba narinig ang kasabihan na ang aso ay kaya ring kumagat? Ikaw ang nanulsol at nagbanta sa amin para bastusin si Ginang Li. May lakas pa ng loob kang lasingin si Ginang Li. Lumapit, ibuhos ang alak sa kanya. Tingnan natin kung may lakas pa siyang ulitin iyon kay Ginang Li. Bitawan niyo ako. Hindi ako pwedeng gawing sangkot sa kasalanan niyo. Huwag niyo akong sisihin. Lahat sinisisi sa akin. Mrs. Alam kong malambot ang puso mo, pero ngayon hindi pwedeng palampasin ito. Kahit mabait, dapat may hangganan. Masama ang may makakamit na masama. Kailangan nilang magbayad. Ginong Li, okay na ba itiyo? Hindi pa sapat. Panagbagnayo ang asawa kayo. Gusto niyo pa siyang itapon sa lawa. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Kayo ba ang kikilos mismo? Hayaan mo na ako. Hindi mo na kailangang mag-abala, kaya ko ito. Hindi. Ako na mismo ang gagawa. Nayan. Ikaw naman. Nagkamali ako. Alam kayo na mali kayo. Patawarin ako. Hindi ko naulitin. Boss Lai. Huwag. Boss Lee, ako na mismo ang gagawa. Boss Lee, nagkamali ako, hindi ko naulitin. Napakadelikado ng tubig, hindi ko kaya. Boss Lee, alam kayo na ang pagkakamali kayo. Tingnan natin kung sinong magkakalakas ng loob na sumama ka sa kanya pababa. Sabay kayong bumagsak. Boss Li, Nagkamali kami. Patawarin mo kami, maawa ka, nagkamali kami. Hindi nyo naman talaga alam ang pagkakamali nyo, natatakot lang kayo sa parusa. Makikiayon sa sitwasyon, nagpapakababa sa makapangyarihan. Sinong nakakaalam kung gaano kadalas niyong inabuso ang impluensya? Gayon, nagpapanggap kayong humihingi ng tawad. Nakakarawa, di hindi, wala talaga. Molly Kemi. Molly Kemi, hindi na namin ulitin, pangako. Ngayon, mag-usap tayo tungkol sa iba pang usapan. Ito ang sertipiko ng pagsusuri. Ang kontratang ito sa pag-develop ng isla ay may kinalaman sa halagang 50 milyon, kaat kailangan ninyong magbayad ng kabuuang 1.5 bilyong piso. Ayon sa natitirang assets ng kumpanya ni Chen Tao, kayang bayaran ang 10 milyong piso. Kaya sa kabuuan, may utang pa kayong 140 milyong piso. Tapos na, lahat tapos na. Kasalanan mo lahat to. Kung hindi ka palaging mapilit at walang tigil, hindi tayo abot sa ganitong sitwasyon.
Yan Q, nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nangangako ako, luluhod at magmakaawa ako. Palayain mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ako ang nagkamali. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong makaalis. Paano ko nagustuhan ang ganitong klaseng tao na walang dangal at umaasa lang sa impluensya na iba? Lintao, akala mo ba meron kang dangal sa kabila ng lahat ng ito? Tingnan ang estado ngayon, hindi naisip. Kahit masira pa ang noo mo sa kakaluhod ngayon. Hindi kita patatawarin o babawasan ang dapat mong bayaran kahit isang sentimo. Yan Q, akiusap, palayain mo ako. Kapag nawala ang kumpanya ko at napuno ako ng utang. Masisira ang buong buhay ko. Yan Q, maawa ka naman sa ating nakaraan at pagmamahalan. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pangako, aalis ako ng tuluyan. Ang kumpanya mo. Hindi ba ang kumpanyang ito'y ibinigay sa iyo ng pamilya Lin? Wala kang talento sa negosyo, kaya pinabayaan at kinulo mo ito. Pagkalugi at gulo sa pamamahala. Sa halip na suriin ang pagkakamali, may lakas loob kang sabihin kumpanya mo ito. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ngayon, ibalik na ang kumpanya. Hindi ba't parang kinuha mo na ang buhay ko? Gayon, ang pagbawi ng sariling kumpanyang akin ay isang normal na bagay lang. Tungkol naman sa iyo, dapat mo rin ipagpatuloy ang Sarili mong tahimik na buhay. Mga kasangkot sa insidenteng ito, Walang makakatakas. Kayong tatlo. 1 bilyon at 40 milyong kabayaran. Walang bawas kahit isang sentimo. Naitala ka na sa blacklist ng kumpanya ko. Sa hinaharap, walang negosyo ni Lee ang makikipagtulungan sa'yo. At ikaw naman, lahat ng mga empleyado sa club ay tinanggal na. Huwag kayong makita sa CCTV kailanman. Lumayo kayo hanggat kaya. Siege. Asawa. Pinagaganti kita. Simula ngayon, habang nandito ako, wala nang magtatangkang mang-api sa'yo. sige, naniniwala ako sa iyo. Asawa. Matagal mo nang tanggapin na ipahayag ang pagkakakilanlan bilang MRS Lily. Iniisip mong masyadong magarbo iyon. Kaya napukaw mo ang mga pesteng ito. Pengako MOSA akin, wag ka nang magtago. Ayokong makita ka ulit sa ganitong sitwasyon. Susunod ako sa iyo. Bukod sa anibersaryo, kailangan nating magdaos ng isang kasal. Gusto kong sabihin sa lahat na ikaw ang asawa ni Li Xiao. Huwag mo na akong tanggihan ngayong pagkakataon. Ginoong Chentao, inatasan ako ni Li Zong na sabihin sa iyo, ang iyong kumpanya ay naipagbili, ngunit may utang ka pa rin. Na 70 milyong piso, at ikaw ay makakasuhan ng tangkang pagpatay. Maaaring hahap ka ng matsimum na 10 taon na pagkakakulong. Taman gap hala. Natapos ang ingranding kasal na inorganisa ni Lee Zong pa kay GNG, Yan Q. Ang mga paputok lang ay nagkakahal. 79 na milyon, 700. Bukod pa dito, Ipinapadala ni Ginang Yan Q ang mensahe para sa iyo. ano ba ang gustong iparating ni Yan Q sa pamamagitan mo? Sabi ni Ginang Yan Q, ginamit mo ang seking halagang 7 na piso at 70 sentimo. Pa-insultuhin siya. At ngayon, gamit ang pagsisisi mo habang buhay ang kabayaran. Sinabi rin ng ginang na ito ang pinakamahalaga niyang bagay, ngayon maibabalik na sa orihinal na may-ari. Para makita mo ito ng mabuti habang nasa kulungan. Sa mga taon na ito, ano ang tunay kong na-miss? Huwag, Yan Xiao. Ako ang nagkamali, Yan Q. Ako ang sumira sa lahat. Talagang alam ko na ngayon ang pagkakamali ko. Sising-sisi na AKO.
Ang maganda at marangyang paputok na ito ay sa huli para lamang sa akin nagliwanag. Simula ngayon, ang lahat ng kagandahan ay para lamang sa'yo, mahal. Mahal kita. Mahal din kita.